Napakabuti po ng Panginoon. Amen po. Ang dami pong nangyari sa FCC Manila, but still, nakatindig pa rin po tayo. Amen. And dito po sa Book of Nehemiah, yung particular na binasa natin, marami silang naging distractions. Dangerous distractions. And yung pag-uusapan po natin ngayong gabi is about dangerous. Ngayong umaga po, nasanay ng prayer meeting no? Ngayong umaga po, dangerous distractions. Sabi po dyan, dealing with deceptions of life. Marami pong deceptions o panloloko po yung ating mga buhay. Nung nakaraan pong linggo, ay sinabi po sa atin ni Pastor Mark yung ginawa po nila Sanballat, Tobias, Gesem, at iba pa pong mga kasama po nila. At ngayon po yung continuation po nun. So binasa po kanina yung verse 3 to 14, at ngayon po natin pag-uusapan, ano ba yung mga dapat natin matutunan when it comes to distractions and deceptions of life. Ano po ba yung matututunan natin kay Nehemiah as a leader of our family, sa ating pong personal na buhay, and most especially sa ating pong church na kinabibilangan dito po sa FCC Manila. Sino po dito yung mga nagdadrive? Nagdadrive 4 wheels, 2 wheels, bike, kahit ano po. Ng mga nagdadrive yan. Bisikleta. Ano pa? May e-bike pa po pala, no? Yan. Sabi po ng survey church, sabi ng World Health Organization, an average of 1.35 million people die each year due to car accidents. That is one person killed every 25 seconds. Ibig sabihin daw po, every 25 seconds, kahit right here, right now, meron pong namamatay dahil po sa car accident. And sa Pilipinas, meron pong 12,000 per year na namamatay due to road accidents. At alam niyo po kung ano po yung pinakasanhi ng road accident? Human error. Bakit daw po? Drunk driving, or madalas po yung general term na distracted. Hindi siya nakafocus sa daan. Sabi po dito, this could have been prevented had drivers only been more careful, responsible, and in many cases, simply not drunk, high, or asleep. Kung hindi raw po lasing, kung hindi raw po high, inaantok. Na nagiging sanhi po ng road accident. And sabi po nila, yung tinatawag po nating distracted driving is one of the causes kung bakit po merong road accident. Dahil distracted. Bakit po sa tingin nyo ay distracted ang isang nagdadrive? Maaring stress, maaring may iniisip na iba, maaring inaaway siya nung katabi niya sa passenger seat. O kaya naman may iba pong mga bagay, di ba? Na maaaring maging cause, maging dahilan kung bakit distracted yung isang nagmamaneho. Ang sabi po nila, ang abilities daw po, ewan ko po kung mag-agree po yung mga nagdadrive po dito kasi hindi po ako marunong mag-drive ng 4 wheels pero marunong po ako sa 2 wheels. Bisikleta. Ayan. Sabi po dito, una daw po na kailangan mo as a driver is yung visual. Kailangan yung focus mo sa kalsada. Makikita mo kung ano yung may bumpy road, meron bang may mga butas, di ba, may mga humps. Di ba po? Kaya kailangan yung visual nandun. Pangalawa, kailangan yung physical ability mo rin. Kailangan mo makontrol yung manibela. Tama po? At yung pangatlo, yung cognitive, yung pag-iisip mo, kailangan nandun yung presence of mind, yung alertness. And nung nakita ko po itong tatlong ito, madalas po, ito rin yung tinitira ng kaaway sa atin. Pakinggan nyo po. Anong una tinitira? Visual. Diba? What's pleasing in the eyes. Pangalawa po, yung physical, yung mga bagay na nakokontrol mo. Yun yung tinitira ng kaaway. Yung mga bagay na kaya mong kontrolin, ang gagawin niya, kokontrolin niya. Para magkaroon siya ng control sa buhay mo. And lastly, cognitive, pag-iisip. Diba? Kinokontrol niya po yung ating pag-iisip. Madalas. Alam niyo po, si Satan, hindi niya po kayang basahin yung ating mga isipan. Pero kaya niya tayong i-oppress. Kaya niya tayong i-lead into sin. So, let us be very careful on that. So sabi po dito,
dealing with dangerous distractions in our lives. Katulad po ng pagmamaneho, kailangan daw po focus ka sa pag-handle ng buhay mo. Because you are dealing with distractions. Kahit ngayon po, umagang ito, di ba mayroon po mga distractions eh. Bago ka pumasok dito, may iniisip ka eh. Tama? Iniisip mo, may pagsubok ka, meron kang pinagdaraanan, iniisip mo kung paano malalampasan. And sometimes, yun yung mga nagiging distraction sa'yo para hindi ka makapakinig ng maayos sa message. And here, makikita po natin na merong trap. Kay Nehemiah, may trap na ginawa sila Sanballat. Ano pong gustong gawin nila Sanballat kay Nehemiah? Papuntahin po saan? Sa plain of Ono. Sa kapatagan ng Ono. Sabi po dito, kaya't nagpadala ako ng mga sugo para sabihin sa kanila, mahalaga ang aking ginagawa rito, kaya hindi ako makakapunta riyan. Hindi ko maaaring ipatigil ang trabaho rito para makipagkita lamang sa inyo. Tignan niyo po si Nehemiah. Alam niya po yung goal niya. Mga kapatid, hello. Alam niya po yung goal niya. Alam po ba natin yung goal natin? Alam niya po yung goal niya. Hindi niya po hayaan na pigilan siya ni Sanballat, Tobias at Gesem. Hindi niya po hahayaan na yung mga traps sa buhay niya at sa plano ng Diyos sa buhay niya ay magpadala siya doon. Hindi niya po hahayaan yun. Sabi niya po dito, 4 na beses nila akong inanyayahan, 4 times po. At 4 na beses ko rin silang tinanggihan. Makulit sila Sanballat pero mas makulit po si Nehemiah. 4 na beses niya pong tinanggihan. Sabi po dito, watch out on the traps in our lives. Pakisabi nga po sa katabi niyo, watch out. Watch out po mga kapatid ha. Kasi yung mga kala po natin, mga seemingly okay na mga bagay, mga sa paningin natin tama, ay madalas mali pala sa paningin ng Diyos. Kaya kapatid, watch out. Sabi po dito, discernment. Ano po yung discernment? Nababanggit nung nakaraan ni Pastor Mark. What is discernment? Sabi po dito, it is the ability to judge matters according to God's view of them and not according to their outward appearance. So you are looking into something in God's lenses or in God's perspective. Hindi po ito yung basta kinutuban ka lang. Hindi ito, ay naramdaman ko kasi na parang ganito si sis eh. Nag-judge ka pa sa tao, di ba? Di ba? O kaya, kung ano lang yung tama sa'yo. Hindi po ganun. Discernment is based on the Word of God. So, kung ano yung tama at mali, base sa salita ng Diyos, doon ka magtitimbang. Hindi yung sa sarili mong experience. Hindi yung sa sarili mong opinion. Discernment is knowing right or wrong based on the Word of God. Because this is truth. Yung atin po, relative yan eh. Pagka yung feelings mo maganda, di ba? O kaya hindi maganda, minsan yung mga decision mo, sumasablay, pumapalpak. Tama po? Kasi madalas po, based on emotions, hindi po based on facts. Kaya sabi dito, a lot of times we are deceived by outward appearances. Tama po? Sabi po dito sa 1 Samuel, buksan po natin yung mga Bible po natin. Sa 1 Samuel 16, verse 7, for the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ulitin ko po. Sabi po dito, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang ating pong Panginoon, saan daw po tumitingin mga kapatid? Sa puso. Hindi po sa panlabas na kaanyuan. Madalas po tayo, aminin po natin, somehow we are judgmental. Hindi naman po masamang mag-judge kung base po sa salita ng Diyos. Pwede po tayo mag-judge. Pero kung ang judgment mo lang, dahil lang ganun yung buhok niya, dahil lang medyo may konting hindi okay sa mukha niya, medyo nagkakasala. Hindi po medyo, nagkakasala po talaga tayo doon. Di ba po? Sabi po dito, marami daw pong pitfalls sa Christianity.
Agree po kayo? May mga pitfalls po. Pag sinabi natin pitfalls, yung mga hindi mo alam na meron palang danger. Parang kumunoy or quicksand. Sabi po dito, number 1, we follow leaders and teachers who have a good appearance but don't walk in the nature of Jesus. Madalas po, ganun po tayo. We follow yung mga leaders na merong ganda ng boses. Diba? O kaya naman magaling magsalita, mabola, mapalabok. Yung mga sinasabi nga po nila, mabulaklak. Pero, ay, hindi nyo alam yun, mapalabok sa pagsalita. Mabulaklak na lang. Yan. Pero kung titignan nyo po, sira yung testimony. Di ba? May mga ganun magaling, sorry to say, magaling po sa pulpit, pero pag tinignan nyo po yung buhay, sira po yung testimony. And that is sad. Tama po? Sabi po dito, we accept something blindly because it looks good or sound good. Pag maganda sa paningin, o kaya maganda sa pandinig, sa tingin natin, tama na. Yung sasabihin, ikaw ay okay na just the way you are. Tama po? Parang tama no? O kaya just be who you are. Ano pong mali doon? Baka naniniwala po kayo sa ganun. Just be who you are in Christ. Kasi hindi mo pwedeng tanggalin yung identity mo apart from Jesus. Apart from God. Hindi ka pwedeng mag-create ng sariling identity mo. Kasi hindi naman ikaw yung nag-create sa sarili mo Diba? Hindi pwedeng sabihin ng gitara na bass siya. Kasi hindi yun yung kung paano siya create. So, ganun din po tayo mga kapatid. Hindi po natin pwedeng i-identify yung sarili natin apart from Jesus Christ. Ano pa po yung sinasabi po nila? Just follow your heart. Follow your heart. Pero ano sabi po ng Ezekiel? The heart is deceitful. Mapanling lang. Di ba po? Sabi rin po ng Jeremiah, mapanlin lang ang puso. Kaya, kailangan po nating i-develop yung discernment. Sabihin nyo nga po, discernment. Discernment. Kailangan mong i-develop kung paano ka tumingin sa mga bagay sa paligid mo, kung paano yan tignan ng Diyos. Kaya nga lagi po sinasabi, alam nyo po yung phrase na, what would Jesus do? What would Jesus say? What would Jesus think? And how would Jesus react? Pag ganun yung nasa isip mo, then, ayun po yung first step to discernment. Amen po? And number 2, develop spiritual maturity. Hindi naman kapag ikaw tumanggap sa Panginoon ay para ka ng malaking bata na alam mo na lahat. Kaya mahalaga po yung Bible study. Mahalaga po yung pakikinig ng salita ng Diyos sa Sunday service. Pero ang pinakamahalaga po, alam niyo po kung ano? Personal devotion. Alam niyo po, narinig din po namin ng men's fellowship kay Pastor Ren, if I'm not mistaken. Madalas daw po tayo, gustong-gusto natin yung buffet. Tama po yung mga eat all you can. Tama po? Yes. Sino po dito gusto eat all you can? Yan. Buffet, ganon. Ako lang po ba? Gusto po natin ng ganon, di ba? Yung mga unli, di ba? Mga unli wings, unli rice, ng Mang Inasal, o Diwata Pares Overload. Gusto po natin, ba? Pero bakit daw po, yung spiritual po natin, pinapakain lang natin pag Sunday? Tandaan po natin, ang sabi po, yung Word of God, yung preaching every Sunday, ayun daw po ay buffet. Para sa lahat. Kahit sino pwedeng kumain. Pero tayo, di ba kumakain po tayo araw-araw? Ang kailangan daw po natin as Christians, palalimin yung personal devotion natin. Dahil yun yung pagkain natin sa pang-araw-araw. Madalas po, dito lang po tayo kumakain. Which is unfortunate. Nakakalungkot po yun. Pero ang reminder po sa atin ay paigtingin po yung personal
devotion po natin. Hindi lamang po dito tayo kakain, kundi pang araw-araw ng ating mga buhay. Sabi po dito, don't be distracted. Sabi po ni Nehemiah, mahalaga ang aking ginagawa. Tignan niyo po si Nehemiah, alam niya kung ano yung purpose niya. Kaya hindi siya madaling madistract. 4 na beses nila akong inanyayahan at 4 na beses ko rin silang tinanggihan. So what's the application for us, mga kapatid? If the enemy can distract God's people, then he has won. Ulitin ko po, if the enemy can distract God's people, then he has won. Kapag ikaw ay nakafocus na sa mga maling bagay, you will not achieve your goal. Kapag ikaw nakafocus ka na sa gilid mo, sa mga bagay sa paligid mo, you will not achieve your goal. Kahit personal goal man yan, church goal, spiritual goal, anything. Pag ikaw ay distracted, gagamitin ng kaawayan para ikaw ay hindi manalo. Kapag ang church po natin, nakafocus na sa mga minor things, church, pag tayo po nakafocus na sa mga minor things, at hindi sa mga major things na pinapagawa ni Lord, we've lost our effectiveness. Kapag mahina po yung ating Bible study, we've lost our effectiveness. Kapag wala po tayong evangelism, we've lost our effectiveness. Kaya mamaya po, pero po tayong training for evangelism after ng prayer and benediction. Atin po tayo lahat because it is everybody's business. Kapag po tayo ay distracted, hindi ko po sinasabing maling mag-outing, mga kapatid ha, para din po sa atin yan, para rin po sa ating mental health. Pero kapag tayo po ay hindi natin alam kung ano yung focus natin, the church has lost its effectiveness. Dalawa po ang kailangan po ng church. Evangelism, going out, and Bible study, discipleship. So yan po ang dalawang mandato ng Panginoon, to go and make disciples. At yan po dapat yung puso ng church. Yan po dapat yung puso po natin. May puso po ba tayo? Masarap sa feeling na puno po yung church po natin. Tama? Masarap po sa feeling, di ba? Na yung walang bakanting upuan dyan, nagsisiksikan kayo kahit medyo mainit. Masarap sa feeling po yun. Si Nehemiah po, 4 na beses na ni-request na pumunta, pero 4 na beses niyang tinanggihan because alam niyang mali. If you know that it is wrong, if you know that it is not what the Bible says, don't entertain it. Huwag mo na sabihin, ngayon lang naman eh. Hindi naman ako nakikita ni pastor. Diba? O kaya, pagka alam po nating mali, huwag na po nating gawin. So what's the accusation? Pag hindi ka kayang itrap, ang gagawin sa'yo, aakusahan ka. Kung ano-ano sasabihin sa'yo. Tingnan niyo po dito. Balitang-balita sa iba't ibang bansa at pinapatunayan ni Gesem na ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak maging-magsik. Pero si Gesem po, sino pong kakampi nito? Si Sanballat, tama po. Balitang-balita daw. At kanino galing yung balita? Kay Gesem. So, hindi na kagad reliable. Tama po? Kung tayo mag-assess, hindi na kagad reliable yun. Maniniwala ba ako doon? Sabi po dito, ang paratang sa kanya, gusto mong maging hari. Ikaw na ang hari ng Huda. Maalala po natin na yung mismong si King Artaxerxes pa nagpadala sa kanya eh. Tama po? Nagpadala pa nga ng mga resources eh. So, hindi nila alam yung truth. Si Nehemiah alam yung truth. Sabi po dito, there will always be accusation based on words. Nasabihan ka na ba ng masakit na salita? Naakusahan ka na ba sa bagay na hindi mo ginawa? Yes. Parang palakas ang palakas. Pero tandaan po natin, a lie, even 1,000 nations reported it. Kahit na pag-usapan pa ng napakaraming tao, it would not make it true. A popular lie may be more dangerous, but it is not true. Kahit anong sabihin ng mga tao sa paligid natin, kung hindi yun yung katotohanan, pagkibit-balikat natin because it is not the truth. Kahit marami pang taong maniwala sa kasinungalingan, mananatili itong kasinungalingan.
Kahit na wala pa pong maniwala sa katotohanan, mananatili po itong katotohanan. Remember, mga kapatid. So next time na may magsabi sa'yo ng mga paratang, hayaan mo lang. Hayaan lang po natin. Because we know that we are in the truth. Pero pagka mali ka naman, i-admit mo naman na mali ka. Di ba? Meron kasi, sinasabi na ng tao sa paligid mo na mali ka. Ikaw na sa sarili mo, hindi mo nakikitang mali ka eh. Di ba? Nabubulag-bulagan ka eh. Kaya nga ang sabi po ng unang Pedro 5:8 or 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Ang sabi po dyan, stay alert. Hello, church? Stay alert daw po. Stay alert. Sabi po dyan sa Tagalog, maging handa kayo at magbantay. Bakit po? Alam ni Satan yung weakness mo. At pag hindi ka prepared, pwede kang mahulog sa patibong. Diba? Lagi nga po sinasabi ng one of our elders ay preparation is genius. Pag ikaw prepared ka sa laban, alam mo yung mga pwedeng mangyari, alam mo yung pwedeng mga maging outcome, then you already won the battle. Hindi mo pa nagagawa pero panalo ka na. Why? Because you are prepared. Ang sabi po ng Bible, and that is biblical, preparation is genius. Because sabi po dito, be alert and of sober mind. Maging handa kayo at magbantay. Alam ng dyablo yung kahinaan mo. And oftentimes, doon kanya sisirain. Ang tanong po sa atin mga kapatid, alam mo ba yung kahinaan mo? Kung alam ni Satan yung kahinaan mo, ang tanong, alam mo ba yung kahinaan mo? Kung saan ka mahina? Alam po ba natin? Kasi kung hindi po natin alam, baka pinaglalaruan na po tayo ng kaaway. And sabi nga po, John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy. Yun po yung gagawin niya sa buhay natin if we don't know our weaknesses. Pag hindi po natin alam kung ano yung weakness sa buhay po natin, sa attitude po natin, sa character po natin, doon ka titirahin ng kaaway. At ang masama pa dyan, kapwa mo Kristiyano, yung makakaaway mo. Diba? Kapwa mo kapatid sa pananampalataya yung makakasama mo ng loob because you don't know your weakness. At hindi niya rin alam yung weakness niya. Pero pag parehas kayo, alam niyo yung weakness niyo, magaguard niyo yung heart niyo from Satan. Amen? Sabi po dito, ano yung naging response ni Nehemiah? Ito naman ang sagot ko. Walang katotohanan ang mga pinagsasabi mo. Gawa-gawa mo lamang ang mga iyan. Tinatakot nila kami upang itigil ang gawain. Nanalangin ako, O Diyos, palakasin po ninyo ako. Nanalangin ako, verse 14, talon lang po tayong konti. O Diyos, parusahan po ninyo sina Tobias at Sambalat sa ginawa nila sa akin. Gayon din po ang gawin ninyo kay Noadias, ang babaeng propeta, at iba pang mga propeta na nagtangkang takutin ako. Ano pong unang ginawa ni Nehemiah? Hindi po niya nilapitan yung mga taong yon. Hindi niya po inaway. Hindi niya po sinugod. Diba? Madalas tayo po mga Kristiyano, pag may kaaway tayo, talagang gigil na gigil tayo eh. Gusto po natin sabihin, ako yung tama eh. Tama, habulin mo pa, ako yung tama, ikaw yung mali eh. Tapos may tawag sa'yo, Pastor, ayun lang. Yun lang. Di ba? Sabi po dito, Nehemiah did not give an elaborate defense. Hindi po siya nagpaliwanag ng sobrang haba. Ano lang po sinabi niya? Walang katotohanan ng mga pinagsasabi mo. Yun lang. Nehemiah did not try to prove Sanballat wrong point by point. Alam niyo po bakit? Once na ginawa niya po yun po, ang gagawin, gusto lang po ni Sanballat na i-provoke si Nehemiah na magkasala. Yun lang po yung gusto niya. Kasi alam naman po ni Sanballat na tama si Nehemiah. Ang gusto lang po ng kaaway sa atin, i-provoke tayo into sinning. Yun po yung gusto niyang gawin. And it is up to us kung paano po natin i-handle yun. Nehemiah was not going to waste his time. Kaya nga po sabi dito, do not let distractions hinders you from rebuilding your spiritual life, your family, and your ministry.
Huwag kang magpapadala sa mga distractions. Sino po dito yung gustong i-rebuild yung personal spiritual life nila? Amen po? Yung gustong i-rebuild yung devotion niya, yung prayer, yung worship niya, yung Bible reading niya. Sino po dito, mga kapatid? Amen. Sino po dito gustong i-rebuild yung family po nila? Yes. I-rebuild yung church. Our church. Matagal po tayong na-deceive, mga kapatid. And this is the right time to rebuild our church. Paano po natin i-rebuild yun kung di tayo lalabas, hindi tayo mag-uwi ng souls? Hindi po natin ipapamalita sa mga katrabaho natin, kaklase po natin, kapamilya, kaibigan po natin yung salita ng Diyos. Yung ebanghelyo. Paano po tayo magre-rebuild? From January up until now, May, sinasabi po natin rebuilding. Pero ano na pong ginagawa po natin, mga kapatid? Sila Nehemiah po, habang naglalagay nung mga bato, may dala pong sandata. Nag-a-act na po sila. Uma-action na po sila. Tayo po. Kailan po tayo action? And the challenge, mga kapatid, china-challenge ko po ang bawat isa. Lahat po tayo. That this coming anniversary, hello church, this coming anniversary, I pray and I challenge everyone na puno po tayo dito. Napuno po, hindi lang dito sa loob, kundi hanggang dun po sa tent po natin. Just bring one for the Lord. Amen? Magagawa lang po nating mag-rebuild if we take an action, mga kapatid. Kaya nga sabi po dito sa Isaiah 40:31, isa sa mga laging life verse, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Alam niyo po kung bakit sinabi itong verse na to? Madalas po kasi yung eagle, madalas na mag-isa lang. And madalas pinaglalaruan niya ng mga uwak, mga crow. Pinagtutulungan siya. At alam niyo po ang ginagawa ng eagle? Lipad lang siyang mas mataas kaysa sa mga crow. Hanggang hindi na makahinga yung mga uwak na yun. Kaya sinabi po dyan, they will soar on wings like eagles. Lumilipad lang po siya ng napakataas na over the clouds sa ibabaw ng mga ulap para hindi siya maabot ng mga challenges niya, which is yung mga uwak. Tayo po, lipad lang din po tayo ng mataas sa salita ng ating Panginoon. Dulog lang tayo sa Panginoon. Minsan po, hindi po natin kailangan i-face yung challenges po natin head-on. Kaya kailangan po natin discernment eh. Minsan, kailangan lang po natin iluhod. Ang dami mong ginagawa. Trabaho ko yan, di mo trabaho yan. Minsan po ganyan, ang dami po natin ginagawa, pero hindi naman natin trabaho naman pala ng Panginoon. Anong nangyari po Napapagod po tayo, tama? And at the end of the day, ang problema po, sinisisi pa natin ng Diyos. Sabi ko naman sa iyo, anak, magtiwala ka lang sa akin. I-load mo lang. Tama po? Amen po? Those who hope in the Lord will renew their strength. Do you hope in the Lord? The question we need to answer is this: what are the things that are distracting me as I rebuild the walls of my life? I-determine mo yung mga distractions ng buhay mo. Pag na-determine mo yung mga distractions na yan, mas madali mong malalagpasan yan. Mas madali kang makaka-focus. Number 2, he didn't let fear stop his works. Sabi po dito, many people live paralyzed by the fear of what others are saying about them. Marami dito takot sumubok kasi ang laging iniisip, ano kayang sasabihin ng mga tao sa akin? Takot sumubok tumayo sa harapan, takot sumubok na mag-ministry, takot sumubok na mag-devotion, takot sumubok sa lahat ng bagay because ang lagi nilang sinasabi, ano kayang sasabihin ng mga tao sa akin? Takot na sumubok mag-share sa mga katrabaho niya about the gospel, baka kasi husgahan siya dahil sa sasabihin ng ibang tao. Instead, we should forget about what they think.
in these situations. Alam nyo po, ang mga tao, kahit anong gawin mo, may masasabi at may masasabi. Tama po? Kahit anong gawin mo, kahit gumawa ka mabuti, kahit gumawa ka masama, laging may masasabi yan. Yung mga tao dyan sa kanto, di ba? Kahit sa kanto pa yan, may mga ganun eh. May masasabi at may masasabi yan. Kaya gawin mo na lang kung ano yung pinapagawa sa'yo ng Lord. Di ba? Sabi po dito, sabi ni Red Pad, no man can lead a work of God if he allows himself to be governed by what other people think. He is to secure health, fellowship, prayer, advice, and he is foolish not to take it. But if his ultimate decisions are based on popular opinion, he is going to fail. Pag yung decision mo ay nakabase sa kung anong sasabihin sa iyo ng tao at hindi nakabase sa salita ng Diyos, you are going to fail. That's a fact, mga kapatid. You are going to fail. Kapag ikaw, kinokontrol na ng mga tao nasa paligid mo, ng mga sinasabi nila, you are going to fail. Hindi po natin kontrolado yung sasabihin nila. Tama po? Hindi po natin kontrolado yung gagawin nila. Ano po yung kontrolado natin? Yung sarili po natin. Sariling reaction po natin, sariling response, sariling mga salita. And why don't we control the things we can control? And those things na we can control, just leave it to God. Leave it to God. Nothing more, nothing less. We must do what Nehemiah did. Pray for God's strength, His power in our lives. We cannot overcome slander and our fear of our enemies in our own strength. It will be said, not by might, nor by power, but by the Spirit of God. And lastly, the test. May test kay Nehemiah. At hindi ko na po babasahin yung buong verse. Si Semania, pumunta siya sa bahay ni Semania, isa pong propeta. Sinabi ni Semania sa kanya na bakit hindi ka na lang kaya pumunta sa templo? Para ligtas ka. Diba? Pero ano po doon? Ano pong gustong ituro sa atin? Tinitest po yung integrity ni Nehemiah. Bakit? Yung next slide. Sabi po dyan, sa ganoong paraan, masisira nila ang aking pangalan at ilagay ako sa kahihiyan. Tinitest po yung integrity ni Nehemiah. Nakita niyo po? Gusto po ni Semaya na papuntahin si Nehemiah sa templo para sirain siya. Hindi dahil nagkikare sa kanya si Semaya. Why? Alam niyo po, ang rule po sa kanila, ang tanging pwede lang sa templo ay ano po? Sino po? Levites or mga priests. Si Nehemiah po hindi Levita at lalong hindi po siya priest. So gusto siyang i-deceive ni Semaya para siya ay magkasala. Nang sa ganon, masira yung credibility niya, masira yung integrity niya. Pag nasira yung leader na nagtatayo ng wall, sira ang wall. Tama? Kaya church, pakaingatan po natin yung integrity natin. Amen? As Christians, mga kapatid, hindi lang integrity natin as a person, integrity natin as followers of Christ. Nakakalungkot po, madalas sira po yung testimony natin sa paligid po natin. Even here, sa labas ng ating church, maaaring sira po yung ating testimony. Kaya kailangan po nating pahalagahan yung ating testimony. Integrity is important in the ministry. Tandaan po natin yan, mga kapatid, integrity is important in the ministry. Why? Integrity means the condition of being without blemish, completeness, perfection, sincerity, and soundness, uprightness, and wholeness. Sa New Testament naman po, honesty and adherence to a pattern of good works. So pag sinabi pong meron kang integrity, Christians should be those who cannot be bribed or compromised because we serve God rather than men. Ulitin ko po, we serve God rather than men. Ang pinaglilingkuran po sa simbahang ito ay ang Diyos. Hindi po ang mga pastor, hindi po ang mga elders, mga leaders, kundi ang ating Panginoong Hesus lang. Wala nang iba po. We are to be people who keep our word. Hindi yung nagsabi ka ngayon, the next day, iba na yung sinasabi mo. Ang tawag po dun sa Spanish ay palabra de honor, di ba? We are to love those around us in both word and deed. Hindi lang yung katabi po natin, sinasabihin lang natin ng good morning, o kaya nagkikare tayo sa kanya,
through words pero in action, hindi po makita. Diba? Pag nangangailangan ng prayer, hindi mo magawang ipag-pray. Pag nangangailangan puntahan sa bahay, hindi mo mapuntahan. We are called upon to believe in God and therefore to follow Him in all our ways. And that is the test of faith kay Nehemiah. It is a test of integrity and test of faith. Tayo po, mga kapatid, susubukin po tayo. The devil, the enemy, will challenge us. At wag mo sabihin kaya mo. Hindi natin kaya. Wag mo sabihin kaya mo. He will challenge us. Amen ba mga kapatid? He will challenge us. Hindi mo kaya. Kaya ni Lord. For our conclusion. Ayan na, conclusion na. Ganyan na. Sabi po dito, ang enemy, Nehemiah's response to the threefold attack of pretended friendship, slander, and false religion makes us admire him as a leader. Yes, tama naman po, di ba? Na nakaka-inspire talaga si Nehemiah as a leader. Pero we can admire Jesus more. Why? Papakita ko po sa inyo kung paano yung character ni Nehemiah ay character din po ng ating Panginoon and greater than that. Sabi po dito, sabi kay Nehemiah, ano po? Come down to the plain of Ono. They said to Nehemiah. Gusto nilang i-deceive si Nehemiah. Anong sabi po kay Jesus? Come down from the cross. Matthew 27:42. Di ba sinabi nila? Bumaba ka dyan sa cross. But Jesus was doing a great work, the greatest work on the cross and would not be stopped. Hindi po hayaan ni Jesus na matigil yung greatest work which is to save the humankind. Application. Don't let trials, temptations, and traps hinders you from pursuing and achieving your purpose and goals. Kung nilagay ka ni Lord sa bagay na yon, don't let the enemy stop you. Saan ka nilagay ng Lord ngayon? Sa work mo, sa workplace? Saan ka nilagay ministry? Nilagay ka dyan. Kung saan ka nilagay ni Lord, don't let the enemy stop you. Don't let the enemy stop you from pursuing Christ, from growing in Christ, and from abiding in Christ. Pangalawa, pinagsabihan po nila ng masasakit na salita si Nehemiah, tama? They slander Nehemiah. Ano pong ginawa ni Nehemiah? Nilabanan niya ba? He didn't defend himself. Si Jesus po, he was also slandered and did not challenge his critics. He spoke the truth and trusted in his Father in heaven. Ano pong matututunan natin doon? Don't let negative talks, discouragements, slanders, and any criticism stop you from pursuing God's will in your life. Amen? Alam niyo po, yung mga opinion ng mga tao sa paligid natin, pwedeng mag-iba-iba yan. But the truth of God never change. Sabi po dito, hold on to the promises of God and hold on to His words. And lastly, Nehemiah, yung mga false prophet offered Nehemiah an easy way out. But it was a way of fear and disobedience. And Jesus was also offered a way out of crucifixion. If Jesus would just worship Satan, all the kingdoms of the world would be delivered to Him. And Jesus rejected this seemingly easier way. Kaya take note mga kapatid, i-assess mo yung situation mo. Pag medyo nadadalian ka, delikado na yan ha. Pag medyo madali, delikado. Pag medyo mahirap, thank you Lord. Tama po? Thank you Lord, di ba? There will be a lot of distractions and deceptions as you walk towards Christ-likeness. Ulitin ko po, maraming deceptions, maraming distractions towards Christ-likeness. The enemy will give you an easy way out for you to surrender and give up. Marami siyang sasabihin sa'yo, mahirap yan, di mo kaya yan. Huwag ka na lang umatin. Huwag ka na lang mag-ministry. Huwag ka na lang umatin ng Bible study. Huwag ka na lang mag-evangelize. Diba? Mahirap yan eh. Mahihain ka pa naman. Introvert ka pa naman. Lahat na nang sasabihin niya para hindi mo gawin yung purpose mo. Learn to discern the situation around you. And mga kapatid, if we want to deal with dangerous distractions in our lives, abide in Jesus Christ.
That's the only thing. Amen po mga kapatid.